Maganda po ba ang nasa unahan nyo? Amen. Akala ko wala. Oh. Isang mabiyaya at masagana at magandang umaga sa ating lahat. Amen po. At isang pribilehiyo na minsan pa ay makapag-share muli ng salita ng Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin, dakila at makapangyarihang Diyos. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa kalakasan at kalusugan na kaloob mo sa bawat isa. Dinideklara ko sa pangalan ng Panginoong Hesus ang katagumpayan ng gawain ito. At dalangin ko po na sa oras na ito magpahayag ka, Banal na Espiritu. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng malinaw na kaunawaan sa iyong mga salita. At dalangin ko, Panginoon, na bibigyan mo kami ng bagong pag-asa. Bibigyan mo kami ng kapahayagan na magbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan sa buong isang linggong darating sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, ng lahat ng katagumpayan ay sa iyo lamang matatagpuan. Purihin ka magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang topic na i-share ko po ngayon sa inyo sa umagang ito is about, the title is, A Living Heavenly Minded. Living Heavenly Minded. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 1, verse 5 hanggang 8. Nandun na po ba? Nag-move yata ang aking page. 1 Peter chapter 1, verses 5 hanggang 8. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi po dito, umpisa natin sa 4 para mabuo yung sentence. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na nagmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos para sa inyo. 5 tayo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iningatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. 6, ito ang dapat yung ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. 7, ang ginto bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. 8, hindi na ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Punong-puno yung kapahayagan ng Diyos dito sa talatang ating binasa sa unang Pedro, talatang 5 hanggang 8. Kaya sa umagang ito, ihanda po natin ang ating mga espiritu upang isa-isahin nating pag-aralan, makuha yung sustansya, yung revelation, the knowledge and revelation of the Holy Spirit, kung ano ang nais ipahayag sa atin ng Diyos sa umagang ito. So, ang title is Living Heavenly Minded, na matatagpuan nga sa 1 Peter chapter 1, verses 5 hanggang 8. Sa New King Version ko ito binasa. So, ano daw yung living a heavenly minded life? Paano nga ba tayo mamuhay na merong ang isipan ay nakatuon sa mga makalangit na bagay? Mamuhay daw tayo na may makalangit na isipan o mag-focus daw tayo sa isipang makalangit. Ano ba yung isipang makalangit? So, it is about our Lord Jesus Christ because without heaven, without Jesus, there's no heaven. Amen po ba? So, mabuhay tayo ng may makalangit na isipan. Paano natin gagawin yon? Na tayong mga tao dito sa mundo, we are subject doon sa iba't ibang klase ng mga distractions. This mortal body ay subject doon sa iba't ibang klase ng distractions, problema sa kahirapan, sakit at karamdaman, o ano pa mang problema sa isipan. Yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kabagabagan, ng mga stress sa buhay. Paano tayo mamumuhay ng tinatawag na heavenly minded, na punong-puno ng isipang makalangit? Ano daw po ba yung heavenly minded life? It is daw a posture or standpoint or a position, condition or attitude that we as believers
are to have in these last days. We are to wait as we wait for the Lord to return. So ito daw po yung ating kalalagayan, yung ating standpoint, yung ating pananaw, yung ating pinangahawakan na ideya at isipan habang hinihintay daw po natin ang pagdating ng ating Panginoon. Ano yung posture na yon? Ano yung ating pinanampalatayan at pinaniniwalaan? Sabi dito, they speak of the hope and joy that we can have regardless of the circumstances we might find ourselves in. Ito daw yung kalalagayan na nagsasabi na meron pa rin tayong pag-asa at kagalakan sa kabila ng mga nararanasan nating problema o ang mga circumstances sa ating buhay ay hindi ayon dun sa ating mga inaasahan. Amen po ba? This is the posture of the believers. We as believers of Christ, this is our standpoint. Ito ang ating pinangahawakan. Mananatili tayong matatag, masaya, may pag-asa habang hinihintay natin ang katuparan ng pangako ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? So malinaw po tayo doon It is a posture or standpoint ng isang Kristiyano. Dapat malinaw sa puso mo. Ano ba ako, yung pagiging Kristiyano ko ba? Ano ba ang tinatayuan ko? Ano ba yung pinaniniwalaan ko? Pagdating ba ng pagsubok, bibigay na ako? Or pagdating ng pagsubok, lalo akong magiging matatag dahil alam ko na meron akong Diyos na inaasahan na tutulong sa akin. Amen po? So heavenly minded is to be scripturally minded. Yung ating isipan ay punong-puno ng mga pangako ng Diyos na mababasa natin sa Biblia. Ang perspective natin ay naka-base dun sa God's Word, sa mga pangako ng Diyos. Hindi tayo basta-basta maapektuhan ng mga circumstances sa ating buhay ng mga negatibo, bagkos ang ating isipan ay independent doon sa mga negative, sa mga stresses ng ating buhay. Amen po ba? Hiwala yon. Hindi tayo ang kagalakan natin na hindi nakabase kung kailan lang tayo blessed, kung kailan lang tayo malusog, kung kailan lamang tayo nasa mataas na kalalagayan ng buhay. Ang ating pag-asa at kagalakan ay nakadepende dun sa ating pananampalataya at pag-asa sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? So, sa umagang ito, tandaan po natin that kapag ang isipan natin ay nakafocus doon sa isipang makalangit, dun sa mga pangako ng Diyos, hindi tayo magiging hypersensitive. Di ba may mga tao na kunting bagay, galit na? Kunting bagay, sabi nga ni Sam, grumpy. You're so grumpy. Masyadong irritable. Kunting bagay, galit. So kapag daw ang isang Kristiyano ay nakafocus doon sa mga makalangit na bagay, sa isipang makalangit, sa pag-asa na meron tayo sa ating Diyos, hindi tayo magiging sensitive, hindi tayo magiging hypersensitive, or magiging irritable sa lahat ng mga nararanasan natin na hindi tayo comfortable. Amen po ba? Amen. Malinaw. So nais ng Panginoon na patuloy tayo na magalak sa ating pag-asa habang tayo ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Our posture as a Christian is to wait the return of our Lord Jesus Christ. Actually, itong body na to, ang ating standpoint dito, ang posture natin dito, we are not looking for the grave. We are not looking na mamamatay tayo, kundi we are looking for the rapture, ang pagbabalik ng ating Panginoon na maaaring mangyari anytime, di ba? Yung rapture na kung saan walang mamamatay, in a twinkling of an eye, kasama na natin ang Lord doon sa heaven. Amen po. We have a brand new body, isang katawan, walang sakit, walang karamdaman, and forever young. That is our posture as a Christian. So sa 1 Peter 1:5-10, sabi dito sa verse 5, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Who are kept by the power of God. Sabi dito, tayo daw ay iningatan ng ating pananampalataya. Iningatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay natin ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ano ba yung kaligtasan na sinasabi dito? Alam natin na kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, meron ka ng tinatawag na kaligtasan. Amen po ba? Ano yung kaligtasan na binabanggit dito? This refers daw to the salvation of our physical bodies. When our Lord Jesus returns for us, our imperfect bodies will be transformed into incorruptible bodies. Yung kaligtasang sinasabi dito sa binasa natin, ay ito yung pagkakataon na tayong lahat ay magkakaroon ng panibagong anyo
Itong katawang lupang ito, na nabubulok, nagkakasakit, it will be transformed. This is a bodily salvation, kung saan ang katawang ito ay papalitan ng Diyos ng isang glorious body. Isang body, isang katawan na punong-puno ng kalakasan. Walang sakit, walang kapintasan. This is ang sinasabi po dito, yung panahon na kung saan second coming ng ating Panginoong Jesus. This is the rapture. Yung sinabi ko kanina, this is the rapture. Kung saan, in a twinkling of an eye nga, sa isang malakas na tunog ng trumpeta, sa isang kisap mata, ang ating Diyos ay tatagpuin tayo dyan sa kalawakan, at ang lahat ng mga namatay ay muling mabubuhay. Kasama natin, makakasama na natin ang Panginoong Diyos doon sa langit magpawalang hanggan. Maging yung mga mahal natin sa buhay na hindi na natin kasama ngayon, makikita natin siya. Makikita mo rin si David. Makikita mo rin si Adan. Makikita mo yung mga taong unang namatay na, at kung meron kang tanong, meron kang gustong itanong sa kanila, tanungin mo sila. So ma-excite tayo dito sa pangako ng Diyos na sa pagdating ng katapusan ng panahon, ihahayag niya yung tinatawag na katubusan, yung tinatawag na bodily redemption or yung the rapture ng body na ito, ng katawang lupang ito na nabubulok ay hindi na kailan pa mamamatay. Amen po ba? Malinaw. So yung verse 5, it speaks about the bodily redemption, our bodily redemption. Pero gusto ko sa umagang ito, establish muna natin ang katotohanan. Kasi bilang Kristiyano, dapat alam mo kung ano yung paniniwalaan mo. Establish natin dito. So, yung bodily redemption na sinabi ko sa inyo kanina, that is the last redemption or salvation na matatanggap natin sa ating Panginoon. Yun yung tinatawag na nagapi na ang kamatayan. Amen? Yung sinasabi po doon ay rapture. Pero tandaan po natin na nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus Kristo, establish natin yung katotohanan to dahil kailangan malinaw to sa ating mga Kristiyano. Our spirits are saved first. The moment na tinanggap mo ang Panginoong Hesus Kristo bilang iyong sariling Diyos at tagapagligtas, ikaw na ngayon ay saved. Your spirit is saved. This happened when we received Christ as our Lord and Savior. Man is saved in spirit. Kung noon patay tayo, hindi tayo makalapit sa Diyos, wala tayong malinaw na kaugnayan sa Diyos dahil patay tayo sa ating mga kasalanan. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus Kristo, naniwala tayo na siya ay namatay, inialay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, binubo niya ang kanyang dugo para sa ating kapatawaran, tinanggap natin ang tinatawag na spiritual salvation. Malinaw? So we are now a born again. Literally, we have a brand new spirit created in the righteousness and true holiness. Ang ating espiritu ngayon ay banal. Ang ating espiritu ngayon ay punong-puno ng katwiran. Wala nang makita pa mang kasalanan. Amen po ba? Kaya nga, napakalaking benepisyo at biyaya na ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus Kristo dahil lahat ng biyaya at pagpapala na nais ng Diyos ibigay sa buhay mo, matatanggap mo yung benepisyo ng Panginoon. Yung pabor ng Ama sa ating Panginoong Hesus Kristo, tinanggap mo na katulad kung ano ang pagtingin ng Diyos sa ating Panginoong Hesus Kristo bilang kanyang anak. Ganun na rin ang pagtingin sa'yo. We have this now, a sweet-smelling aroma. Every time na lumalapit tayo kay Lord, every time na mananalangin tayo, naaamoy ng Amang nasa langit yung bango. Ano yung bango? Yung bango na meron tayo dahil sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ang naismell niya sa atin, yung kabanalan ng Panginoong Hesus Kristo. Kung natatandaan po ninyo, sa panahon ni Jacob, during that time na si Isaac ay malapit ng mamatay, yung kwento sa Bible, tinawag niya ngayon si Esau. Sabi niya, Esau, mag-prepare ka na ng pagkain. Ihanda mo, pakainin mo ako at ibibigay ko na sa iyo ang aking basbas. Mahalaga yung basbas ng magulang bago mamatay. Amen? So, alam niyo naman ang kwento, di ba? Pero dinaya ni Jacob si Esau. Anong ginawa niya? Nagpalit siya ng damit ni Esau. Yung balahibo ng kambing niligay sa kanyang kamay para maano ng kanyang ama na isipin na siya sa si Esau. Sabi nung lumapit siya kay Isaac, sabi niya ni Isaac, ang boses ay si Jacob. Pero sabi niya, ang amoy, si Esau. Nakuha niya, ibig kong sabihin,
Yung sweet-smelling aroma na meron si Esau ang nagbigay ng hudyat kay Isaac na ibaba ang kanyang blessing. Amen? Kinilabutan ako. Grabe, di ba? Ganon din tayo. Bagamat hindi ka karapat-dapat, subalit dahil sa the sweet-smelling aroma of the holiness of Jesus Christ, the righteousness of Jesus Christ, ikaw man ngayon, tinanggap mo na ang biyaya na nararapat lamang sa Panginoong Jesus. Parehas na. Wala nang pag-hold up, wala nang pagpipigil dun sa biyaya. Dahil every time na lumalapit tayo sa ating Ama, ang naaamoy niya, ang naaamoy ng Diyos sa atin ay ang amoy ng ating Panginoong Hesukristo. Napakabuti ng Diyos. Di ba? Ganon katindi ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung langit, yung kabanalan, yung pag-ibig ng Diyos na dati malayo sa atin, bumaba dito sa lupa. Inilapit ang kanyang sarili dito sa atin para maranasan natin kung ano yung pag-ibig, totoong pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Walang kapantay yung pag-ibig. Kung iisipin mo lamang kung gaano kalalim yung pag-ibig ng Diyos, bagamat hindi ka karapat dapat inibig ka niya. Hindi tayo inibig ng Diyos sa mga panahon na tayo kung kailan tayo ay ganito na nakakilala na sa ating Panginoon. Nung hindi ka pa nakakilala, inibig ka na ng Diyos. Meron na siyang plano. Amen? Gaano katindi yun? Hindi ikaw ang humanap sa Kanya, siya ang humanap sa atin para iparanas. Sabi nga, love cannot be completed kung hindi mo ipapakita, hindi mo ilalapit yung sarili mo. Kaya naging kompleto ang pag-ibig ng Diyos sa atin nung binaba niya. Before, si Jesus Christ He is the Son of God in heaven. Pero naging 100% man siya para ilapit, ipakilala yung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, sa bawat isa sa atin. Bagamat hindi karapat-dapat, naging dapat tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? So sa Ephesians 4:24, and you put on the new man which has created according to God into righteousness and holiness. You put on a new man. Nung panahon na tinanggap mo ng Panginoong Hesukristo, nagkaroon ka na ng isang, naging bago ka na, binago ka na ng Diyos. Amen po ba? Wala na yung dating pagkatao, ikaw ay bago na. So, mahalaga na maunawaan natin na yung pagkakatubo sa atin ng Panginoong Hesukristo, ito ay masasabi nating down payment. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, tinanggap mo ang banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ng Diyos na nasa buhay mo ngayon ay down payment. Down payment na ng Panginoon na may kasiguraduhan, may guarantee. Kapag ikaw ay bumili ng isang bagay, di ba, magda-down muna ako. Dahil gusto mong siguraduhin, nabibilhin mo yon. Parang sa pag-real estate, mag-earnest money tayo. Pag mag-earnest money ka, siguradong bibilhin. So sigurado ka na dadating ang panahon, magbabalik mo lang ating Panginoong Hesukristo dahil ang garantiya mo, ang banal na Espiritu na meron ka na sa buhay mo. Amen po ba? Malulubos yung salvation na inaasahan natin sa Panginoon dahil sa garantiya na banal na Espiritu nagpapatotoo sa buhay mo. He is the down payment, a guarantee in your life that He will come again para sa muling niyang pagbabalik. So the Bible says that the moment you are born again, you are sealed with the Holy Spirit. The Holy Spirit of God, the Holy Spirit of redemption. So you are right now, you have the down payment already. The Holy Spirit is the guarantee that you will be saved completely. And the last to be saved in our life is the salvation of our mortal body. Ito yung sinabi sa verse 5 ng unang Pedro, chapter 1, yun yung binanggit ko kanina, that will be the salvation of our mortal body. Makikita rin po natin ito sa 1 Corinthians 15:21, chapter 15, verse 51. Sabi dito, behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, we shall all be changed. 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet,
For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Sabi dito, makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo, isang hiwaga or isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng panibagong katawan. Isa-isa ang iglap sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta, at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhay ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok, at tayong mga buhay ay bibigyan din ng bagong katawan. So, ito yung sinasabi ko sa inyong rapture, yung pinatutuhanan sa 1 Corinthians 15:51, yung sinasabi ko sa 1 Peter chapter 1 verse 5, na magkakaroon tayo, totoo ang pangako ng Diyos na siya'y muling magbabalik at babaguhin niya ang ating mga katawan. Amen po ba? Yung katawan na hindi dating maganda, maganda na. Yung katawan na may kapansanan, mawawala yung kapansanan, magiging perfect body yon. Amen po. Magiging, sabi na, in the twinkling of an eye. Ano ba ibig sabihin ng twinkling of an eye? Sa Greek word, ang twinkling of an eye, ang ginamit na word din is atomos, or very quick. Greek word ay atomos, very quick, in the twinkling of an eye. It will happen. Sa isang kisap mata, sa isang iglap, mangyayari at magugulat kayong lahat. Dahil isang kisap mata lang, hindi matagal yung proseso, mabilis. This mortal will put on immortality, and we are all young, strong, and healthy in our bodies. So to be saved, the last to be saved is our mortal bodies. Tulad ng binasa ko sa inyo kanina, na yung incorruptible, ang katawang nabubulok at namamatay, ay mapapalitan ng katawang hindi nabubulok. Ang nabubulok at namamatay ay napalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi mamamatay. At dito masasabi sa verse 54, so when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Ganap ang tagumpay, magiging ganap ang tagumpay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus sa kanyang second coming. Yun yung last salvation na inaasahan natin sa ating Panginoon. Yung first salvation is the salvation of our spirit, and the last salvation is the salvation of our mortal body. Etong body to, isi-save ito. Amen po ba? Magiging glorious body. At doon, masasabi ng nalupig na ang kamatayan at ganap na ang tagumpay. Bakit mahalaga ito? Yung sinasabing ito, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Kasi, kung babalikan natin ang history natin, sa panahon ng ni Adam and Eve, hindi plano ng Diyos na mamatay ang tao. Amen po ba? Hindi plano ng Diyos ang kamatayan, wala sa plano ng Diyos. Subalit pumasok ang kasalanan, kaya nagkaroon ng kamatayan. At ito ay malulupig lamang sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. Mawawala na yung sumpa ng kamatayan. Wala ng kamatayan, kundi isang buhay na pangwalang hanggan. Amen po ba? Naiisip niyo pa ba yung buhay na yon na perfect? Everything is in perfect harmony. Walang sakit, walang karamdaman, walang kagutuman, walang kahirapan. Everything is in perfect bliss. Napakasarap isipin, di ba? Kaya siguro, may mga, pag tumatanda ang isang tao, nagkakaroon siya ng this feeling of, hindi na natatakot sa kamatayan. Sorry sa mention, si Lulading, yung kapatid ni tatay. Gusto niya makuha na siya ni Lord. Si Lulading is 86 years old. Gusto niya nang kuhanin siya ni Lord. Sabi ko, pag tumatanda pa lang isang tao, nawawala yung takot sa kamatayan. Dahil nga siguro naando yung pag-asa na makakasama na si Lord. Meron ng perfect joy, peace. Amen po ba? This is yung ating inaasahan, itong huling inaasahan natin sa ating Panginoon. Pero bago pa dyan, but before the salvation of our mortal bodies, the Lord wants our soul saved. He wants us to be strong and healthy. So ano yung sinasabi ditong soul saved? Bago pa tayo pumunta dun sa panahon ng salvation of our mortal body, dun sa rapture, magkakaroon muna tayo ng salvation of soul. Ano po ba yung soul? So while we are living in this earth,
we are living in two world. Naano tayo sa dalawang mundo. Bibigyan ko lang ng emphasis to. While we are living on this earth, alam natin na hindi tayo nabibilang dito. Amen po ba? Nabibilang tayo. Ang ating pananatili sa mundo ay temporary lamang. Ang ating talagang perfect destination is heaven. Pero, bago pa mangyari yung mga bagay na yon, nais ng Diyos na maranasan muna natin yung pangako niya na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Matatanggap lamang natin, mararanasan lamang natin yon kung meron tayong tinatawag na salvation of our soul. Our Heavenly Father is interested in our total well-being. Gusto ng Diyos, ganap, total yung salvation na ibibigay niya sa atin. Sabi ko nga, before sa aking pagtuturo, we are tripartite being. We are a spirit, we have a soul, and we live in this body. Tayo ay nilikha, may tatlong bahagi. Amen po ba? At nais ng Diyos na ang lahat ng yon ay makaranas ng salvation. Hindi lamang isa, kundi kumpletong salvation. Our Heavenly Father is interested in our total well-being. He wants to restore and save our spirit, soul, and body. God wants your soul saved. Ano bang ibig sabihin ng salvation of soul? Okay. Tandaan po natin, focus muna tayo dito, the soul daw is the mind, the will, and emotion. Yung isipan, yung decision mo, yung thought mo, yung feeling mo, yung experience mo, yung desire, yung wants. Yun daw ay tinatawag na soul. Amen po ba? Your will, mind, emotion. This is where you suffer depression and stress and having a bad thought. Sa soul, doon natin nararanasan yung nagtatakot, nag-aalala, nagagalak, na-excite. This is our soul. Pero, yung soul na yon ang usually inaatake ni Satan. Amen po ba? Because this soul is linked with our body. Bakit ko sinasabi na yun that the soulless realm is linked to your physical body? Kapag tayo ay punong-puno ng stress, punong-puno ng pag-aalala, punong-puno ng kabagabagan sa buhay, usually, anong nangyayari? Nagkakasakit. Di ba? Nagkakaroon ng heart attack. Ano mga masakit na dala-dala ng stress? Hypertension. Di ba? So, pag nagkakasakit ang isang tao, something is wrong with our soul. Kasi doon yung nag-uumpisa. So, nais ng Diyos na yung soul natin ay masave. Paano masisave yung soul natin? This is the salvation that goes from the inside out. And now, as we live in this world, we are being saved in our soul. The salvation of our soul is from the inside out. There's something na yung Espiritu ng Diyos na nasa atin ay magkakaroon siya ng pagkilos doon sa soul na meron tayo. It will quicken our soul inside of us. Yung banal na Espiritu ng Diyos, kasi ang Espiritu ng Diyos, hindi naman yung magsasalita sa'yo na naririnig mo. Di ba? Hindi naman, di ba? He will quicken that soulish part in our body, the soulish part in our life, para mangusap siya, para makagalaw siya. It will quicken, stir up, palalakasin, palulusugin. Amen po ba? Kasi, yung isipan na to, yung emotion na to, dito nag-uumpisa yung problema eh. Bago pa man magkaroon ng manifestation sa physical, doon muna inaatake ng kaaway. Amen po ba? So kailangan na yung ating kaluluwa malusog, palulusugin ng Diyos sa papaanong paraan. Kailangan daw muna tayo na magkaroon ng tinatawag na heavenly minded life. Ano ba yung heavenly minded life? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yan. Ang having a heavenly minded life, kailangan daw nakabased yung ating mga desisyon, yung ating mga plano, yung ating emosyon sa mga pangako ng salita ng Diyos. Amen po ba? Having a perspective based on God's Word. That's why we have peace, hope, and joy in spite of negative circumstances.
Tatlong bagay ang nais kong bigyan ng diin sa inyo sa umagang ito. Introduction pa lamang yung kanina. Pasensya na. Ready kayo sa 2 hours? Okay. May reaction si Sam. Ayaw niya. Sabi niya sa akin, Mami, ilang slide ba yan? Gusto ko 15 lang. So, sabi ko, bibilisan ko. 3 bagay, 3 puntos na gusto ko na ipaliwanag sa inyo sa umagang ito. Para magkaroon tayo ng tinatawag na heavenly-minded life. Establish na tayo sa salvation ha, kung ano ibig sabihin ng salvation. 3 klase. Amen po ba? So, sabi dito, how to live a heavenly-minded life? Number 1 daw is to believe that God's heart is for us to live victoriously. Nais daw ng Diyos, na kalooban ng Diyos, na manatili tayong matagumpay na Kristiyano. Hindi yung Kristiyanong talunan, kundi matagumpay na Kristiyano. Amen po ba? Kalooban niyo ng Diyos sa atin. Pangalawa, joy is your portion, even in troubled times. Manatili daw ang ating kagalakan sa kabila ng mga pagsubok. Pangatlo, be filled with thoughts about Jesus and live above the trials of life. Mag-focus ka, hindi ka maging self-focused, huwag kang mag-occupy, magkaroon ng self-occupied lagi, kundi ang isipan mo dapat ay naka-occupy, napupuno kung ano ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Yesus para daw ikaw ay magtagumpay sa buhay. So, isa-isahin natin, believe that God's heart for us is to live victoriously, that He wants us to live well and to live strong. He wants us to live well and to live strong here on earth pa lamang. Yung kaya sinasabi ko yung soul salvation ng soul, dito pa lamang sa mundo, wag tayong mag-intay dun sa napakahirap ng buhay na to, magiging maayos ang buhay ko pag nasa langit na ako. Hindi! Kalooban ng Diyos na dito pa lamang, ma-experience mo na yung joy. Yung fullness of joy. Amen po ba? Ma-experience na natin yun. So, He wants us to live well and to live strong. That is the heart of God for us to live victoriously. Sabi sa Romans 8:11, but the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwells in you. Makita po natin dito, bakit ko siya niread yung ibang mga words dyan. Makita po natin dito yung kapahayagan ng Diyos, no? The triune God, the three divinity of God, ay 2 beses na binanggit sa verse na binasa natin. Ano ibig sabihin nun? Something is important. God is telling us that this verse is very important. May mapapakinabangan tayo sa buhay natin. Sabi dito, if the Spirit of Him, Spirit is the Holy Spirit, of Him, the Father, that raised up Jesus, the Son, from the dead, dwell in you. He, another yun ha, pangalawang pagbabanggit, He, the Father, that raised up Christ, the Son, from the dead, shall also quicken your mortal bodies by His Spirit, the Holy Spirit that dwells in you. Ibig sabihin, bakit sinabi ito ng Diyos dito? Gusto niyang bigyang din sa bawat isa sa atin. Nais ng Diyos na ang katawang ito, ang soul na meron tayo, i-quicken niya, palalakasin niya. Gusto ng Diyos na maranasan natin yung pagkilos niya sa ating buhay dito pa lamang sa mundo. Ma-enjoy na natin. He will quicken your mortal bodies. Ano yung quicken of your mortal bodies? Nabasa ko sa awit, sabi doon, nalimutan ko na. Yung the Spirit of God na meron sa atin, in times of sickness pala, He will supply the strength para, nakalimutan ko lang yung ginamit ng word, He will supply. Babalikan ko sa next, pag meron pala tayong sakit, magtataka ka, minsan hindi man ako uminom ng gamot, gumagaling ako. Dahil ang banal na Espiritu ng Diyos, nagsusupply, He will quicken your mortal body, He will quicken your soul, He stir up, palalakasin, palulusugin, para tumayo ka muli, lumakas ka muli. Hindi kalooban ng Diyos. Lagi itong sinasabi, hindi kalooban ng Diyos na dito sa mundo, magapi ka, matalo ka ng sakit at karamdaman. Hindi mo yun posture. Ang gusto ng Diyos dito sa buhay na to, kailangan malakas ka, kailangan malusog ka. Hindi ka nakahiga sa banig ng karamdaman. Para magamit ka niya. Ang buhay na ito, ang purpose ng buhay na to is to glorify God. To worship God. Paano ka makaka-worship kung hindi ka nga makapagsalita? Paano ka sasayaw kung hindi ka nga makatayo?
So nais ng Diyos na yung ating kaluluwa, the soulish part of our being, malakas, malusog. Kaya makita mo natin dito yung tawag dito, full force ng triune God. In full force, gusto niyang ipaalam at ipaalala sa atin, kalooban niya na malakas ka, malusog ka, wala kang sakit, wala kang karamdaman. Amen po ba? Dahil nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Quickening our mortal bodies means the Holy Spirit gives us the resurrection life of Jesus, which include healing, strength, health, and vitality as we wait for the bodily redemption of our brand new body. That is the quickening of our mortal body. Jesus Christ is imparting in us His resurrection life. What is the resurrection life of Jesus? That is healing, health, strength, and vitality. Amen po ba? So, sabi po dito sa Amplified Version sa Romans, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead, lives in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal body through His Spirit who lives in you. And sa ibang salin, sabi dito, will restore life to your mortal. Bakit ko binigyang diin to ngayong umagang to? Kasi minabasa ako mga komentary na yung Romans 8:11, sabi nila, it speaks about the second coming of Jesus, the rapture. Pero, I beg to disagree. English yun na. Hindi ako naniniwala. Dahil pinaniniwalaan ko ang salita ng Diyos na ang sinasabi dito na will quicken or give life to our mortal body, ibig sabihin nito, kagalingan, kalusugan. Amen po ba? In this present life, hindi yung afterlife. In this earth, dito pa lamang sa mundo. Gusto kong ipaalala sa bawat isa sa atin, i-clarify sa inyo na yung sinasabi sa 1 Peter 1:5 ay iba dito sa sinasabi sa Romans 8:11. Kasi gusto kong i-prove sa inyong lahat na kalooban ng Diyos na isave ang ating soul. Amen po ba? Yung in between salvation of spirit, salvation of soul, and salvation of our mortal body. Gusto kong i-emphasize sa inyong lahat yon. Magkakaiba yon. Amen po ba? Hindi ako galit. Nakakasunod? Naiintindihan? So, this is the stirring up of our soul. Giving life, giving strength to our soul. Amen po ba? So, malinaw. Kaya sinasabi dito sa 2 Corinthians 4:16, sabi po dito, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. What is being renewed day by day? Hindi naman nire-renew day by day ang spirito natin dahil ang kaligtasan ng spirito ay one time lang. Amen po ba? Hindi naman nire-renew day by day yung glorified body. Ano yung nire-renewed day by day? That is our soul. Amen po ba? Yung soul natin ang nire-renew day by day, nagkakasala tayo, nagkakaroon tayo ng mga negatibong isipan. Nire-restore yan araw-araw. Doon tayo sa realm na yon, ng soulish realm, doon tayo nagkakasala. Amen po ba? Kaya araw-araw, nire-renew yun, nire-repair, nire-restore. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Yun ang pagkain ng ating kaluluwa. Amen po ba? So day by day, the inward man or the soul in us is being renewed day by day. And we're still in the process of renewing our mind. What is renewing of our mind? Pagkakaroon ng panibagong isipan. At magkakaroon ka lamang ng panibagong isipan patungkol sa iyong buhay at sa Diyos kapag ikaw ay magbabasa ng salita ng Diyos sa Biblia. Okay? At ang pangalawang puntos, bibilisan ko na. Joy is our portion even in troubled times. Manantiling nating mararanasan ang kagalakan sa kabila ng mga kabagabagan. Sa 1 Peter chapter 1 verse 6, sabi dito, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, we have been grieved by various trials. Sabi nito, manatili kayong magalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa maikling panahon. Sabi niya, Sister Jelly, paano mo naman masasabing mag-greatly rejoice? Sabi nga dyan, various trials. Paano mangyayari yon? Makita natin yung paradox dito sa binasa natin. Contradicting yung idea, di ba? Sabi doon, greatly rejoice.
Tapos, during various trials, greatly rejoice. How? Paano? Paano ka magagalak sa kabila ng mga pagsubok? Sabi po dito, kita natin yung keyword dyan, a little while. A little while. Sa sandaling panahon lamang yung mga trials natin. Hindi yan pang matagalan. Nakuha niyo yung keyword, mananatili kang nagagalak sa kabila ng mga kabagagbagan at trials. Ano ba yung trials? Tagalog, iba pa. Pagsubok. Dahil alam natin, sandaling panahon lamang yon. In a little while. Sandaling panahon lamang yung pagsubok mo. Kaya meron mananatili ang pag-asa mo at ang kagalakan mo. Because our joy is independent of our circumstances, we can rejoice in the Lord even when the things do not go our way because we know that those trials are just temporary. Magagalak tayo sa kabila ng pagsubok dahil ang pag-asa natin sa katotohanan na panandalian lamang yung mga trials and sufferings. Amen po ba? Pag ikaw ay dumadanas ng pagsubok, dadaanan mo lang yan. The joy of the Lord and the grace of the Lord, the favor of the Lord is new every morning. The goodness of God is new every morning. Maaring may problema ngayon, maaring may sakit, karamdaman. Pero kinabukasan, may bagong pag-asa. May bagong biyaya na matatanggap ka sa ating Diyos. Kaya huwag mawawala ng pag-asa. Hindi ka mananatili sa madilim na kalalagayan ng buhay mo. Amen po ba? Sabi sa Philippians 3:20-21, isa pa sa paraan o sa dahilan, bakit mananatili ka pa rin masaya sa kabila ng pagsubok. Sabi sa Philippians 3:20-21, for our citizenship is in heaven. Our life will be forever in heaven. Temporary lang tayo dito sa mundo, from which we are also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. So meron tayo, sabi ko sa inyo, we live in two worlds. We are citizens of heaven. We are like ambassadors of a country who has been sent to another country as a representative. The ambassador lives off the resource of the country that sent him and not the country he is sent to. Di ba ang ambassador, may embassy, di ba? Halimbawa, sa Pilipinas, may embassy sa US. Di ba? Yung mga Pilipino doon sa US, pag may mga kailangan siya sa gobyerno ng Pilipinas, pupunta ka sa embassy ng Pilipinas. Merong ambassador doon. Amen po ba? The ambassador represents the country kung saan siya nagmula. Amen po? At ang ambassador na yon, hindi siya na nabubuhay sa resources na meron ng Amerika. Ano yung kanyang pang-araw-araw na kailangan? Ang kanyang bahay, ang kanyang car, his house, his daily allowance and provision are all given by the country that he sends him. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan niya, provided kung saan siya galing na bansa. Kahit di padala siya sa bansa na mahirap, ang kanyang provision ay hindi galing doon. Parang tayo. We are citizens of earth, yes, but we are also citizens of heaven. And our provision, this is the hope, the comfort na meron tayo. Likewise, our resources are from our Father in heaven, and we are to trust that He will supply us according to the riches of His glory. Sabi sa Philippians 4:19, ang resources mo, ang lahat ng pangangailangan mo ay isusupply sa iyo ng Diyos. Dahil we are citizens of heaven. Ano ang meron sa heaven? Is heaven rich? Wealthy? Then, makomfort tayo sa katotohanan na yon, that He will provide all our needs according to His riches, not our riches, but His riches in glory. The heaven is full of glory, glorious wealth, everything. Sabi nga sa heaven, ang heaven is, the path is gold. So your resources, meron kang pag-asa. Hindi ito ang aking mana. Hindi ito ang mana ko. Ang resources ko, ang inaasahan ko, yung provision ng meron ako sa aking Diyos. Amen po ba? Natutuwa ba kayo na sa umagang ito na pag-aralan natin ang salita ng Diyos? There's comfort in the Word of God. Pang ating lamang iisa-isahin. Amen po ba? Yes, we are citizens of heaven and we can still feel glad. We can still be, sabi dito, greatly rejoice because, yes, in terms of our circumstances and our events in life, we are in these various trials, but in our heart, in our mind, it's heavenly. We are spirit
And in spirit, we are seated with Christ in heavenly places. Ang posisyon natin, we are seated with Christ in heavenly places. And Christ is seated at the right hand of the Father. And since we are seated with Christ, kasama tayo nakaupo ng Panginoong Jesucristo, ano man ang pabor na natatanggap, biyaya at pabor, grasya na ibinibigay ang ating Ama sa ating Panginoong Jesucristo, that is also ours. Nakuha? In spirit, that's the spirit, that's the truth. In spiritual realm, naandun tayo kasamang nakaupo sa kanang trono ng Ama, nakaupong kasama ng ating Panginoon. Kaya tayo ay mananagumpay. Hindi tayo mananatiling talunan, patuloy tayong mananagumpay. Our provisions are from heaven. We are being supplied by the provision, by the divine provision of God. Amen po ba? And we live in this world. Sabi po sa John 17:16, we live in this world, yet are not of this world. Even though we live on this earth and face earthly troubles, we do not need to conform to the patterns of this earth. We need to respond the same way the world. We need not respond the same way the world does. For the world, happiness comes when things happen the way they want them to. Sabi ka sa kanta kanina, iba ka na. Iba ka na. Di ba? Iba ka na. Hindi ka na, iba ka na dun sa taong walang pananampalataya, walang Diyos. Dahil alam mo, ng kagalakan natin, ang pag-asa natin ay hindi nakabase doon sa mga bagay na inaasahan ng mundong ito. Bagamat hindi natin nakukuha, paminsan-minsan yung mga inaasahan natin, merong mas best na inilaan ang Diyos para sa atin. Kaya mananatili tayong magagalak. Amen po ba? This will give you clarity of mind. That since we live in two worlds, alam natin na meron tayong pag-asa. We are citizens of heaven, and yet we are citizens of the world, but then our resources comes from our Father in heaven. And this will give us comfort. So, ayan. Sa 1 Peter chapter 1, sa 1 Peter chapter 1 verse 7, sabi dito, nandito na ako sa ano, no? Okay, nandun pa rin tayo sa joy is our portion. Sabi dito, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold, that perishes through, though it's tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Daw, ang ginto daw, bagamat nasisira, ay tayo yon, yung pananampalataya natin to ha, ang sinasabi dito, ang ginto bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ganon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayoy, papupurihan, dadakilain, at parangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Yung pananampalataya natin, the more na malalim ang ating pananampalataya, the more na meron tayong hope and joy. Amen po ba? The more na malalagpasan natin ang mga trials ng buhay. Hanggang sa panahon, sabi dito, na that Jesus Christ is being revealed unto us. God wants us to live a life victorious by setting on things above, a life that is centered on the Son, which is Jesus. So, sabi dito, joy is still our portion even in troubled times because this joy within us, when we have this joy within us when we set our hearts and mind on what the Lord Jesus has done on the cross for us. The moment na na-reveal sa buhay mo, kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo, His finished work has given us unshakable hope, hindi matitinag na pag-asa, and unbreakable promises na hindi mapuputol na mga pangako, and absolute assurance that no matter what happens in our earthly lives, we are being cared for and watched over by the power of the Almighty God. Sabi dito, bakit mananatili ang ating pag-asa? The moment na na-reveal sa iyo yung sacrifice ng ating Panginoong Jesucristo, naunawaan mo, inunawa mo, in-internalize mo, magkakaroon ka ng joy sa dito dahil, alam natin, dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, meron tayong pabor. Ang grasya ng Diyos ay nasa atin. We are walking on a grace ground. We are walking on the favor of God. Sabi doon, no matter what happens,
we are being cared for and watched over by our Almighty God. Amen po ba? Kaya ko hinighlight yan. Ano man ang mangyari, alam nating lahat na tayo ay iniingatan. Maganatili ang gagalakan sa ating puso dahil ano man ang mangyari, meron tayong amang nasa langit na nagmamalasakit, kumakalinga, nagmamahal, at nagbabantay sa atin, hindi niya tayo pababayaan. We have this Father that no matter what happens, we are being cared for and watched over by our Father in heaven. Ano man ang kalalagayan, ano man ang sitwasyon sa buhay, sigurado ka, hindi ka nag-iisa. Iwanan ka man ng lahat ng tao, meron kang Diyos, meron kang amang nasa langit, nagmamalasakit, nagpapalakas, nagmamalasakit sa'yo, nagmamahal sa'yo. Kahit hindi ka kaibig-ibig, iniibig ka pa rin ng Diyos. Amen po ba? And, pangatlong punto, last na to malapit na. Be filled with thoughts about Jesus and live above the trials of life. Paano dati magkakaroon ng heavenly-minded life? Kailangan daw punuin natin ang ating isipan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa 1 Peter 1 verse 8, whom having not seen, you love, though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. Sabi sa sa King James Version, joy unspeakable. Sabi dito sa New King James Version, inexpressible and full of glory. Ano ba yung joy inexpressible na hindi mo maipaliwanag na kagalakan? Paano ka daw magkakaroon ng hindi maipaliwanag na kagalakan? Puntahan mo na natin dito sa, whom having not seen, you love, though now you do not see Him, yet believing. Kahit hindi mo pa daw nakikita ang Panginoong Jesus, ang Diyos, pero inibig mo na siya. Hindi mo pa siya nakikita, pero naniniwala ka na sa Kanya. Bakit? Paano nangyari yon? Because we have this Holy Spirit in us that testifies the truth about the trueness, ang katotohanan, the assurance na meron tayong Diyos na inaasahan. Amen po ba? That the testimony of the Holy Spirit in us will give us the spirit of believing and spirit of love to someone na hindi natin nakikita. Hindi nagsasalita. Untouchable, yes? Amen po ba? Nagagawa nating mahalin, panampalatayanan at paniwalaan at i-worship ang ating Diyos dahil merong manifestasyon sa ating buhay ang banal na Espiritu. Naranasan mo yung pagkilos niya sa buhay mo. Hindi ka makakapagpuri, hindi ka makakapagsayaw, hindi ka makakasayaw. Hindi mo ma-worship truly, fully ang ating Diyos kung hindi mo siya naranasan. Kaya maging desire ng bawat isa sa atin na manaranasan natin that God will give us the spirit of knowledge and revelation of our Lord. Maranasan natin yung pagkilos niya para masabi mo, meron kang iti-testify sa sarili mo na, oo, totoo buhay ang Diyos. Ako, bakit ko sinasabi to? Pinagaling ako ng Diyos. Binigyan ako ng Diyos ng anak. Mga bagay na imposible. Mga bagay na something na kung wala kang Diyos, wala kang pag-asa, hindi mo iinasahan eh. Pero kumilos ang Diyos eh. Pinakita niya sa akin na totoo ako. Maniwala ka, manampalataya ka sa akin. The moment na nagkaroon ng pagkilos ang Diyos sa buhay mo, masasabi mo, totoong may Diyos. Magagawa mong magpuri, magagawa mong mahalin siya kahit hindi mo siya nakikita. Amen po ba? Kahit hindi mo whom having not seen, you love. Dahil merong na banal na Espiritu sa buhay natin. We have to rejoice with joy, unspeakable and full of glory. Paano natin makukuha to, yung joy unspeakable? Kailangan daw na ang thoughts natin, ang isipan natin nakafocus sa Panginoong Jesus. Kasi every time that we have this self-occupation, na-occupy tayo sa kung ano tayo, meron tayo, sa galing natin, sa lakas natin, sa karunungan natin, sa wits, sa talent, everything that we have. Ano ang magiging ending? This bad
ang karunungan natin, ang kaalaman natin, ang kagalingan natin, may limitasyon. But the power of God is limitless. Ang mundo kasi, pansin nyo, ang mundo itataas ka, pero dadating ang time, ibabagsak ka. Diba? Kaya wag kang humawak doon sa mga bagay na temporary. Ang karunungan mo, ang lakas mo, temporary lang yan eh. Doon ka humawak to someone that is eternal. Walang iba kung ating Panginoong Hesukristo. Pag naging occupied ang isipan mo ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, ng Diyos sa buhay mo, at nang hindi ng sarili mong karunungan, mananatili kang masaya. Amen po ba? Full of peace, full of joy, kahit na may pagsubok. Dahil alam mo, mapagtatagumpayan mo ang problema, hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil sa kalakasan, kaloob ng ating Panginoon. Amen po. So the Bible daw is a picture book from God for us to see our Lord Jesus. It unveils to us our Lord Jesus, His finished work and all the wonderful promises that are based on Him. So paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Paano mo makikilala ang Panginoong Hesukristo? Paano ka makakapag-focus sa Kanya? Basahin mo ang Biblia mo. That is everything that is written in the Bible is about Jesus. Kahit na yung sa Old Testament, the offerings and everything, it speaks about Jesus Christ. Sa Old Testament, they are the shadow. In the New Testament, ito yung kaganapan. Amen po ba? Basahin mo ang Biblia. I-reveal niya sa iyo ang katotohanan at patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang buhay na nakasentro sa Panginoong Hesus ay buhay na matagumpay. Paano ka magiging matagumpay? Ang maging sentro ng buhay mo ay ang kapangyarihan, kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo. That is our stand as a believer. Yan ang ating standpoint, yan ang pinangahawakan. Yan ang ating pag-asa, ang ating Panginoong Hesukristo. The more that we see Jesus, our Lord Jesus in the Word, the more we can be filled with joy unspeakable, and be full of glory. And this what will give us the faith and the strength to get through tough season. Our faith will arise. Our faith is very important. Pero paano nga ba lalalim ang pananampalataya mo kung hindi mo kinikilala kung sino yung pinanampalatayanan mo? Amen? Di ba pag nanligaw ka, sige nanligaw ka, hindi mo naman sasabihin sa best friend mo na, gusto mo kilala siya, pero yung girl, liligawan mo, gusto mo kilala siya, di ba? Gusto mong mapalapit sa kanya. Di ba hindi mo naman siya ipagkakatiwala sa best friend mo? Romnick, ligawan mo nga si ano para sa akin. Ano mangyayari? Di si Romnick ang sinagot, hindi ikaw. Ganon din sa atin. Kung gusto mo makuha ang benepisyo ng pagiging Kristiyano, ikaw mismo ang magbasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ganon ang ibig sabihin dito. Huwag mong paligawan yung crush mo sa best friend mo. Pag hindi ikaw ang nagbasa ng salita ng Diyos, ibang tao, sino makikinabang ng mga pangako ng Diyos? Di siya, hindi ikaw. Kuha niyo ba? Kaya yung mga binata dyan, huwag niyo paliligawan yung crush niyo sa kaibigan niyo, ha? Hindi pwede yon. Kung gusto mo, di ka manligaw, di ba? Ganon din sa ating Panginoong Hesus. Kung gusto mo siyang makilala, matanggap yung benepisyo, lahat ng benepisyo na meron siya, ikaw ang lumapit sa Kanya. Ligawan tuloy, sorry. Basahin mo ang salita ng Diyos, kilalanin mo siya, at anong mangyayari? Lalalim ka sa iyong pananampalataya. Kapag ikaw ay malalim sa iyong pananampalataya, lahat ng mga sigalot sa buhay, lahat ng mga sulong pag-asa, kung ikaw man ay katulad ng isang bangka na sinisiklot-siklot ng alon, hindi ka matatakot. Meron kang angkla, meron kang anchor. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Even in tough season, meron kang, ano ba yung angkla? Anchor. Meron kang matibay. Meron kang matibay na angkla. Walang iba kung ating Panginoong Hesukristo. Dito ako magtatapos sa Philippians 4:8. Sabi dito, finally, dito na ako magtatapos finally. Brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there's any praiseworthy, meditate on these things. Paano ka magkakaroon ng isipang makalangit?
Meditate only kung ano ang true, noble, just, pure, lovely, good report, virtue, praiseworthy. Doon ka lamang mag-focus. Yun lamang na maging laman ng isipan mo. Ano bang dapat mga isipin? Mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yun lamang ang maging laman ng isipan mo. Piliin mo kung ilalagay sa isipan mo. Amen po ba? Para ang mga mabubuting bagay na lamang na maging isipan, maging laman ng isipan mo, pag-focus ka sa salita ng Diyos. Lahat ng mga nakasulat dyan, magbibigay sa iyo ng pag-asa, magbibigay sa iyo ng guidance. Meditate on these things. Many of us have the propensity to think negative thoughts. But God wants us to meditate on things that are noble, just, pure, lovely, and of good report. We can do this practically by being heavenly minded. Focusing on these things, on the things that are above, things about our Lord Jesus Christ, and seeking Him in the Word. So, paano tayo mamumuhay ng may makalangit na isipan? Focus on Jesus. Jesus alone. Ang bida dito sa buhay natin, ikaw, ang laging bida sa buhay natin, ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Para sa recap, paano daw tayo mamumuhay na merong isipang makalangit? How to live a heavenly-minded life? Ano yung heavenly-minded life? Having the hope and joy as we wait on the Lord. Number 1, believe that God's heart for us is to live victoriously. And second one is, the joy is your portion even in troubled times. And number 3, bakit 4 yan? Be filled with the thoughts about Jesus and live above the trials of life. Sa Diyos lamang ang lahat ng papuri, parangal, at pagsamba. Wala nang iba pa. Thank you.